Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, oh wow, Pisces, napakaganda. First message agad, no? Napakasaya. This is the time of fulfillment, of happiness, joy. This is a time of success then pwedeng success ninyo lang ito or success ng inyong pamilya, pwedeng ganon. This is also about wish fulfillment, no? Pwedeng meron kang wish na nag-come to fruition na, or pwedeng wish mo para sa pamilya mo, or wish ito ng inyong pamilya at natupad na, nakuha nyo na, kumbaga, no? So, this is happy family, na magiging masaya sa sitwasyon ninyong ito sa ngayon, magiging masaya kayo, magiging, alam mo yun, magiging healthy ang inyong relationship with each other sa pamilya, yung ganon. So, baka ang iba din sa inyo, pwedeng meron kayong banding, no? Magbabanding siguro kayo, magbi-beach, magpapa-party, or maybe you're just having an intimate dinner, ganon, no? Na magkakasama ang pamilya. So, we also have Two of Cups, no? So, this is about partnership definitely. And pwedeng yung partnership na to, pwedeng bago. You know, pwedeng meron dadating na bagong makikilala ka, na pwedeng magiging bago mong katrabaho, pwedeng magiging bago mong kapartner sa negosyo, or pwedeng bagong ka-collaborate mo, yung ganon. Pwede rin na bagong manliligaw, no? At pwedeng ang iba sa inyo baka papunta sa pagiging magjowa, no? Mag-boyfriend, mag-girlfriend, no? Yung pagkakakilala na ito. So, definitely this is a strong bond between two people, no? Strong bond. So, pwedeng merong commitment dito talaga, no? Para between the two of you. So, we also have Two of Pentacles, but in reverse naman ito. So, maaari ng iba sa inyo dito, mayroon kayong disorganized kayo, maaring meron kayong mga bagay na naniniglect nyo na, meron na kayong mga, pwedeng mga obligasyon na yan, responsibilities ninyo na naniniglect ninyo at hindi nyo na to napapansin, no? Na-overlook na siguro sa dami ng pinagkakaabalahan ninyo, sa dami ng iniisip, or sa dami ng inaasikaso, ginagawa. May mga bagay na kayong naniniglect nyo na, no? Kaya kailangan na ibalik ninyo yung balanse sa buhay mo, kailangan na siguro i-organize mo ang mga activities mo, pagplanuhan mong maigi, 'di ba? Make sure na alam mo kung ano talaga yung priorities, makakatulong 'yon sa pag-i-schedule, no? Sa pag-organize mo ng mga activities mo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Pisces. So, we have stress. Ayan, baka ang iba sa inyo sa ngayon, ano, nai-stress for whatever reason, pwedeng related yan dito sa imbalance na nangyayari. Kaya siguro nai-stress kayo. Kasi, alam mo yun, pwedeng nag-overlap ang schedule mo, pwedeng dahil sa na-overlook mo ang ilang mga bagay, you know, maaaring nakalimutan mo siya. So, tapos ngayon, maaaring, yan, hinahanap na sa'yo, diba? Pwedeng mga ganon. Kaya tuloy na i-stress ka. So, we have imagination. This is also about siguro fantasizing, no? Kung ano man yung mga, siguro mga pangarap mo, ano man ang mga goals mo, maybe yun ang ini-imagine mo sa ngayon, ano? Kung ano man yung gusto mong ma-experience, no? In the near future. So, we also have family. Ayan. So, banding talaga, no? Ang pamilya. Masaya, no? Nakikita mo masaya silang lahat. So, this could be the time talaga na magiging masayang-masaya ang buong pamilya ninyo because of magandang samahan. Magandang samahan, maaari din ang iba sa inyo meron ng oras ngayon para sa pamilya. Maybe naka-holidays pa kayo, naka-bakasyon pa, and you are spending quality time, you know, with the rest of the family. So, pwedeng may ganong ganap, no? What else? We have Fury. Siguro nagagalit ka na. Ano, pwedeng nagagalit ka na sa sarili mo, or pwedeng nagagalit ka sa isang tao, kasi could be related to this imbalance, no? Baka meron ditong mga lapses din
yung pwede rin kasi na hindi ikaw yung nag-i-schedule ng mga ginagawa mo or gagawin mo, pwedeng merong gumagawa nun para sa'yo at baka sila din na nagkamali. Kaya pwedeng ikaw ay nagagalit kasi hindi inayos, no? Baaring hindi naayos ng maigi yung mga schedule mo. Kaya ayan, kasi pwedeng ano to pwedeng sa office ito. Pwedeng opisina to. So, baka merong mga meetings na naka-schedule at nag-overlap. Pwedeng ganon. So, how are you going to do that? Kaya, siguro nagagalit ang iba sa inyo dito or magagalit pa lang, no? So, tingnan natin kung ano pa. So, we have evidence. Ayan. So, bago magparatang, dapat may ebidensya. Bago tayo mag-point ng ating finger towards someone, kailangan talaga na meron tayong proof. Then, para wala nang maraming salita. Diba? Yung ebidensya na lang ang magsasalita, hindi na ikaw. Pwede rin ang trabaho mo ay ito. You could be a detective. Pwedeng ikaw ay investigador. Yung ganon. At meron kang hinahanap na ebidensya sa ngayon. Or pwedeng ang simpleng bagay lang ito na, alam mo yun, gusto mo lang na meron kang mapatunayan or gusto mong mapatunayan yung statement mo or kung ano man ang kwento mo or sinabi mo. So, yung mga ganun ba? No? Pwedeng may ganyang sitwasyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.